So, magandang araw sa ating mga tagapakinig, tagapanood dito sa ating Kuya Dance channel. Ayan, so matagal-tagal akong walang upload, busy lang, pagpasensyahan na. At nag-aabang lang naman tayo ng mga bagong balita, magandang balita, issues. At ngayon, nakatisod tayo ng magandang balita. Although wala na yung aking three-wheeled vehicles, pero soon, may plano pa rin naman akong bumili. Napilitan lang kasi talaga akong transform ba yun? Ako yung nag-transform. Magpalit ng sakyan from three-wheel vehicles to four-wheel vehicles kasi yung layo nung pinapasok kong opisina and yung mga dinadaanan ko kasi talaga ay majority pang pinapayagan four wheels. So yung three wheels ko kinakailangan ko munang surrender, although meron akong plano in soon. And yung magandang balitang natisod natin is from sa post ni Sir Wild Tuk Tuk Adventure Philippines kay Sir Arthur. At sa post niya, ito yung nakalagay. Kanina umaga ko lang na basa natin. Sabi sa post niya, parang natuwa ako sa panukala na ito. Tapos ako pa yung naging sample photo dito yata. Ayan. Sana payagan na tayo maging malaya na tayo sa kalsada, pero baunin pa rin natin yung ang disiplina sa pagmamalaya. Tama, sang-ayon ako dun sa post niyan. Ngayon, na-curious ako, anong panukala kaya itong? And this is, sabi dito sa post, ay House Bill 2133, Non-Conventional Motorcycles Reclassification Act by Representative Jennifer Karen Lagbas. So, this is what we called an answered prayer. Dati, inaano natin sa video natin, sa ating mga vlogs na sana may batas o may gumawa ng batas na patungkol dito sa ating mga ginagamit na three-wheeled vehicles. At meron ng sagot. Ayan, yung si Representative Jennifer Lagbas. Sabi, three-wheelers should be street legal when used as common carriers and run on public roads. So, mahaba itong nakalagay. Ayan. Basahin nyo lang sa post ni, pwede kayo mag-comment dyan sa post ni Sir Wild Tuk Tuk Adventure Philippines. Ngayon, na-curious ako, ano yung content ng House Bill 2133? Actually, iniscan ko na siya kanina. Binasa ko before ako gumawa ng video. Kaya ako napagawa ng video because magandang balita ito. Pero maganda pa rin na pag-usapan natin ano yung content nung bill na ito at para alam natin kung makapasa to sa batas, maging RA ito is alam natin yung content niya. Alam natin ngayon kung advantage ba to sa atin or hindi. Ayan. So basahin natin. Luckily, available na sa internet ang kopya nito kahit House Bill pa lang siya. Sinasabing House Bill galing pa sa House of Representatives. House Bill 2133 introduced by Representative Jennifer A. Lagbas. Ayan, ang title niya is An Act Reclassifying Three-Wheeled Motor Vehicles as Non-Conventional Motorcycles and for Other Purposes. So sa kanyang section 1, ang title is This Act shall be known as the Non-Conventional Motorcycles Reclassification Act. Patatandaan nyo sa mga nauna nating mga videos, diniscuss na natin yung LTO Memorandum 2020-2227. Tatlong to kasi yun. Yung classification ng non-conventional motorcycles doon. Ngayon, binabasa ko siya. At yan, basahin natin para mas maintindihan. In the section 2, the Declaration of Policy, I hope nababasa sa screen. The state recognized the importance of transportation in economic development. The recent innovations in technology have opened an opportunity for other modes of public conveyance, such as non-conventional motorcycles for private use. Yes, nabinggit na yung salitang private. Or for hire as a reliable and accessible mode of transportation. However, despite its promise in convenience and fast service, the reclassification of three-wheeled vehicles as non-conventional motorcycles must be institutionalized to provide this with the protection from misinterpretation and abuse of discretion among local government units, regulatory agencies, traffic enforcement units. Agree ako doon kasi based naman doon sa ating mga naunang videos, sa mga comments ng ating mga kasamang gumagamit ng three-wheel vehicles, talagang may mga naabuso. Kasi nga, gray area ang pagpapatupad ng batas. Although naglabas si DILG at si MMDA ng memorandum, talagang nagbabawal na, including the three-wheel vehicles sa mga main roads. Yun.
May mga ano naman kasi, may mga lugar pinapayagan, may mga lugar hindi pinapayagan. Ayan. So para mawala na yung mga ganong klaseng problema, itong batas na to ngayon ay inintroduce. Ayan. Must be institutionalized. So paragraph 2, section 2, to ensure that the general interest in riding public is protected, the state shall allow the regulated operation of non-conventional motorcycles on the outermost lane of primary and secondary national highways where there are no alternate routes designated by local government units. So, yun yung isa sa mga inclusion ng tong batas na ito. Allowing the regulated operation of non-conventional motorcycles, lahat in general yung binanggit. On the outermost lane of primary and secondary national highways. Sa una kasing mandate ng DILG, secondary national highways lang pinapayagan. Kahit doon sa LTO Memo 2020-2227, secondary national highway. Ngayon, sa batas na to, inaalaw even in primary national highways. Kung, merong kung ha, huwag muna tayo magdiwang, may kung, there are no alternate routes designated by the local government units. So, yun yung nakalagay sa Declaration of Policy. So, hindi natin babasahin ito lahat kasi mauubos ang time natin. So, ayun. Section 3. Ayan, paragraph 3, section 2. To this end, the state shall establish mechanism and guidelines in regulating all the operational aspects of non-conventional motorcycles to guarantee public access to a safe, secure, and economical mode of commuting. Section 3, definition of terms. Define na dito ng maayos. Non-conventional motorcycle. Paragraph B, shall refer to a symmetrical three-wheeled motor vehicle without appendage. Ayan. Clear na lang dito, non-conventional motorcycle for hire shall refer to a non-conventional motorcycles duly registered and as such as under this act and used to carry passengers or goods on a for hire basis, offering its service to the public. A non-conventional motorcycle for hire shall be considered a public utility vehicle, PUV, and its operation a public utility. Ayan. So, hindi ko na siguro mabanggitin pa yung iba. Section 4, Scope and Application. Ito, pakinggan nyo itong maigi. This Act, itong batas na to, na sinusulat, kung magiging batas, kasi House Bill pa siya, this Act shall apply to all aspects of classification, regulation, and operation of three-wheeled vehicles as non-conventional motorcycles for private use. 1. For private use. 2. Exclusive and direct use by registered owner in their line of business for delivery goods and other services. Ibig sabihin, private use siya, pero ginagamit siya ng pagde-deliver ng mga goods. For example, ginagamit ng other services, ginagamit pang-deliver ng mineral water, yan, nakakakita na ako. O ginagamit pang-deliver ng mga, tawag ito, groceries. Ayan. So, yun. Private kasi yun, hindi naman nirehistro yun eh. Hindi naman siya, tawag dito, yung, inirehistro sa prangkisa. Ayan. And 3, asa na yun? Or as a common carrier of transportation of passengers or goods. For this purpose, goods shall include parcels and mails. Ayan. Including dito yung mga parcels galing sa Lazada, Shopee, ayan. So, lahat ng ginagagamitan in the non-conventional motorcycles, yung batas na ito ay apply doon sa mga, sa mga vehicle na yun. Sa mga vehicle na yun. Sa non-conventional vehicles na yun, whether it's private use na exclusive na ginagamit para sa mga businesses, delivery of goods, other services, or for hire, kumbaga. Ayan. Including yung mga parcels and mail deliveries. Ayan. So, Section 5, non-conventional motorcycles for common carriers. Hindi ko na nababasahin to. So, ayan. Section 6, regulation on non-conventional motorcycles for hire. Ayan. Standard specification of non-conventional motorcycles for hire. For hire naman yung binabanggit. I advise na yung mga may for hire, basahin nyo itong patas na ito. Pag binasa ko kasi ng buo, na tayo matapos. Ang inaano ko lang is, ma-scan lang ng kahit paano. Okay.
kasama dito sa standard specification na to sa mga may for hire, nabasa ko yung modification na inaalaw lang. Ang modification na inaalaw lang sa non-conventional motorcycle for hires ay but not limited to na makalagay na sa ito, i-highlight natin. Top box, luggage carrier, crash guards, stepboard, speed delimiter, or monitoring devices. Ayan. Kung yun lang ang inaalaw, so, ayun, tuloy tayo. Pinadaan lang natin yung maingay. Wala pa tayo studio eh. So, kung yun lang inaalaw, ibig sabihin yung pag, rechange ng body nung non-conventional motorcycles, eh, hindi inaalaw. Katulad na nakikita natin ang nilalagyan ng sakayan sa likod, o hindi siya allow. Pero, di ba may mga lumalabas naman na ngayon passenger type talaga na 3-wheel vehicles? Siguro kung design siya, galing mismo sa manufacturer, pwede. Kasi hindi naman siya modification malabas eh. Ayan. Operation of non-conventional motorcycle vehicles. Ito medyo nagkaroon lang ako ng confusion dito. Ayan. Pag-usapan natin to, I hope maintindihan. Magtatagal na naman tayo. Baka may magreklamo na naman sa video ko. So sa section 8, paragraph 2, ito basahin muna natin. A non-conventional motorcycle for hire may be allowed to carry alternately both passengers or goods. Sabihin, pag for hire ka, pwedeng passenger na tao or pwedeng goods ang dalhin mo, and shall operate at speed allowable under the Republic Act 4136, otherwise known as the Land Transportation and Traffic Code, as amended, local ordinances and applicable laws, provided that no case shall a non-conventional motorcycle for hire operate beyond 60 kilometers per hour. So, ang speed limit ng mga motorcycle, non-conventional motorcycle for hire is hindi lalagpas ng 60 kilometers per hour. Si Bajaj naman, na-testing ko ang kanyang speed, top speed 75, pilit na. So kapag ka naman sobrang sikip ng daanan, hindi naman siguro ganun kabilis. Maliban lang katulad ng papunta sa Kalawan, Laguna, maluwag. Nung ko tinesting, maluwag naman kasi. Huwag nyo nang gagayahin. And eto ngayon, ako medyo nakukonfused. Sa paragraph 3, where there are no alternative routes designated by the concerned local government's units in its local public transport route plan or LPTRP, non-conventional motorcycles for hire shall be allowed to transverse on the outermost lane of the primary and secondary national highway. Bakit ako nagkakaroon ng confusion dito? Dito kasi sa paragraph 3, section 8 ng batas, ay sinet dito na talagang definido non-conventional motorcycles for hire ang pwedeng padaanin sa outermost lane ng primary and secondary national highways kung walang naset na alternative routes si LPTRP o Local Public Transport Route Plan. The problem is now, dito ngayon nagkakaroon ng gray area. Although dun sa binasa natin sa section 2, paragraph 2, to ensure the general interest of riding public is protected, the state shall allow regulate operation of non-conventional motorcycles on the outermost lane of the primary and secondary national highways where there are no alternate routes designated by the local government units. Maliwanag yun. Pagdating dito sa section 8, ang tinutukoy is yung non-conventional motorcycles for hire. Question: yun bang gagawin ni LPTRP is exclusive only for non-conventional motorcycles for hire? Doon kasi kasi itong ginamit mong si paragraph C ay paragraph third paragraph, ang ginamit nating basis, yung gagamiting alternative routes ni LPTRP is for non-conventional motorcycles for hire only. Ngayon, kung susundin naman yung nandoon sa paragraph sa section 2 paragraph 2 ay sinasabing non-conventional motorcycles lahat on the outermost lane, primary and secondary national highways where there are no alternate routes designated by the LGU. So dalawa ang nakikita ko ngayon. I don't know, I invite those yung mas magagaling hindi naman ako magaling mas marunong mag-interpret ng House Bill or ng batas kaysa akin. Dalawa kasi nakikita ko. One, dapat si LGU mag-set ng non-conventional motorcycles alternate route para sa mga hindi
for hire. 2, magsiset naman si LPTRP, Local Public Transport Route Plan, ng alternative routes para kay non-conventional motorcycle for hire. Medyo doon ako nalilito. Kasi kung tayong mga private use na 3-wheel vehicles, kasama na doon sa i-designate ni Local Public Transport Route Plan, ma-under tayo nung dinadaanan ni for hire. Isa sa mga magiging problema niyan, yung mga alternative routes na i-designate ni LPTRP, ang isa sa mga i-consider niyan, yung mga pupuntahan nung non-conventional motorcycles for hire, eskwelahan, palengke, at iba pang mga lugar na kung saan doon sasakay or bababa yung pasahero. Pati yung public use, private use rather, at pati yung mga pang-business, doon din siya dadaan, magkakaroon ng congestion, lalabas doon sa daanan. Kung maliit lang yung daanan, marami ako nakita kasing mga eskwelahan dito, as in talagang one lane lang yung so magkaka-congest. Ewan ko kung ito kasi nakikita kong magiging gray area, no? Pag private use ka or yung ginagamit mo sa exclusive pang delivery, dito ka pupunta sa section 2, paragraph 2, which is ang sinasabi, alternate routes na dinesignate ni LGU, primary, secondary national highway kung wala, outermost lane. Section 8 naman, doon naman sa mga for hire, yung ginawa namang alternative routes ni LPTRP yung susundin. Kung wala naman, ay allowed siya sa outermost lane ng primary and secondary national highway. So, medyo hindi malinaw. Ang akin siguro, personally, pwede nyo naman sa comment section na kung mali yung interpretation ko. Kung ako naman ang tatanungin, sana sa batas na to, goods naman siya, goods naman. Kailangan lang nating linawin saan applicable ang ganito, kasi tatlo yung binanggit kanina private use na non-conventional motorcycle, exclusive use na non-conventional motorcycle sa mga business pang-deliver ng goods, katulad nga ng magde-deliver ng mineral water or mga groceries or mga etc. At for hire naman na pwedeng gamitin pang transport ng passenger or iba pang mga klase ng goods na a-under doon sa for hire. Yun. So, tatlo. Kung nag-designate ka ng tatlong category for the non-conventional motorcycles, dapat malinaw din sa batas kung alin doon yung applicable. Kasi after section 4, na huli nating nabasa, yung non-conventional motorcycle private use, yung tatlong category, ay wala na akong nabasa na exclusive na mga part para sa private use at exclusive and direct use by registered owners, yung sa line of business, something like that. So puro mo for hire na yung naka-include. Walang mali sa goods yung gagawa ng batas. Pero doon kasi tayo nagkakaproblema noon, mga three-wheeled vehicles user, doon sa gray area ng alin yung applicable sa private use, alin yung applicable, tatlo na kasi ngayon yung designate, alin yung sa private use, direct use for businesses, at saka yung for hire. Ma-insert lang siguro dito sa batas kung saan sila patadaanin. Kung included ba doon sa gagawin ni LPTRP yung private use at yung for businesses na private ang registration, doon sa gagawin ni alternate route ni LPTRP. Kung hindi naman siya included, sino ang magde-designate kay private use at kay direct use ng businesses na private ang rehistro, kung saan sila dadaan. Para malinaw lang. Kasi ito, makikita kong magiging problema to. I don't know, sana yung mga nanonood na medyo nakukuha yung point ko, comment kayo dyan, comment. Kasi isa yun sa pwede natin i-suggest habang nakalatag tong batas na to, pwede pang i-insert or linawin doon sa implementing rules and regulation. Kasi pag hindi ito nalinaw, magiging
Gray area again ng pagpapatupad sa batas ng mga three-wheeled vehicles or non-conventional motorcycles, dito na naman magkakaroon ng butas. Yun sa akin. No? So, pair setting, yan, para sa for hire to, enforcement, lahat. Makikita ko naman, for hire, although nilagay for hire, applicable naman sa lahat yung para B. Section 11, penalties. Ayan, as an operator, hindi pala applicable sa sa private to. Kasi as an operator who allows rider who does not possess a valid professional driver's license to operate a non-conventional motorcycle vehicle for hire. Magandang nilinaw yan kasi pag private use at pang business, hindi naman siya for hire. Kasi pag for hire talaga, PUBs, kailangan professional. Pero pag private use or business use lang, direct lang, naka-reso as private, okay na yung pang non-professional driver's license. Basta ang category ng license is A1. Hindi pwedeng A lang. A1 kasi nandoon yung mga tricycles and three-wheeled vehicles. Ayan. So, Section 12, implementing rules and regulation within 90 days from the effectivity of this act. Kung maging batas, si DOTR, in coordination with LTFRB, LTO, DTI, DICT, BR test at Department of Health, Department of ALG, MMDA, PNP, Highway Patrol Group, and in consultation with stakeholders. Sama kami, mga private use. Yan, siguro mag-represent natin si Sir Arthur. Ayun, huminto ako kasi may nag-start ng motor na narurot. Lit-lit ang daanan sa harap ng bangko. May mga rider na parang walang pakialam sa kapitbahay. Anyways, yan mo siya. Okay, so separately, and doon na nag-end yung batas. So, sa akin, overall, kala mo, eksperto sa batas. Hindi naman, ang sinasabi ko lang, na goods itong batas, and it's an answered prayer sa ating mga three-wheeled vehicles owner, soon to be pala ako kasi wala na yun, na may naghain na ng batas na ito para mas malinaw na at wala na tayong problema. Kailangan lang talagang maging mas malinaw pa when it comes to private use and yung direct use in the business, kasi pag hindi yun nalinaw, ito yung panggagalingan talaga ng problema na naman at mga alam mo naman yung maling pagpapatupad. Alam nyo naman, no? May mga malinaw na batas na nga, mali pa pinapapatupad. Lalo na kung malabo yung isang sitwasyon. At because yun naman ang target ng batas, protection from misinterpretation and abuse. Yan, sabi nga, 'di ba? Of discretion among LGUs, regulatory agencies and traffic enforcement unit, maigi na rin na ilinaw pa, mas klaro pa yung mga bagay-bagay na dapat laruin. I don't know, baka naman kasi nagkakamali lang ako ng pagkaintindi. You comment, mga kapatid, na gumagamit ng non-conventional motorcycle, especially yung mga private use. Yan. Kasi marami rin naman tayong gumagamit ito as private use. Kaya lang, alam mo, yung iba kasi nadismaya na kasi nga, gray area yung pagpapatupad ng batas. So, I am wholeheartedly giving thanks kay Representative Jennifer A. Lagbas in writing this law. Answered prayer to, matagal na nating inaantay ito. Doon nga sa mga una kong video, nabanggit ko pa na sana meron at meron na nga. Ayan, yun na lang, kailangan lang siguro ng linawin para wala na maging problema at in soon na maging batas to, maging okay na yung paggamit natin ng TWBs from private use, business, or for hire. At ako, susuportahan ko to dahil matagal ko nang pinagpe-pray na may lumabas na ganito. And susundan ko yung development ito. Sana iingay natin sa social media, suportahan natin to, mga kapatid, at ipakita natin kay Representative Jennifer Lagbas na may sumusuporta sa kanyang ginagawang batas kasi para sa atin to no? Yun, siguro yung mga ibang mga kasama natin na medyo madami ng followers when using TWBs, marami na kayo mas sikat kayo sa akin. Kung nanonood kayo ng video na ito, please paki-spread na na may ganito ng batas na isinusulong, suportahan natin. Ayan. At nagpapasalamat din ako kay Sir Wild Tuk-Tuk Adventure Philippines sa pagpaparating ng good news na ito. Yun. So kung may mga comment kayo, pwede nyo basahin yung batas, available sa internet. House Bill 2133. Ayan.
in 20th Congress, introduced by Representative Jennifer A. Lagbas. Again, kay Congresswoman Jennifer Lagbas, salamat po sa pagbibigay ng pansin sa amin ng mga gumagamit ng three-wheeled motorcycles para magkaroon ng mas malino na batas sa paggamit ng vehicles na to. And siguro, napahaba na ako. Comment na lang kayo sa comment section ano yung pwede nyong masabi. Baka may mas magaling sa akin mag-interpret. Hindi ko masabing magaling ako. Baka may marunong na mag-interpret ng batas. Pwede kayo mag-comment. Or encourage nyo, gumawa kayo ng sarili yung video on that. Pero ang mas sa akin, mas panawagan ko, let's support this House bill. Let's support Representative Lagbas. And let's pray na maaprubahan to, maayos lang ng konti para naman ma-distinguish yung private use, yung business use at yung for hire, na wala nang maging gray area at magkaroon ng mas maayos na pagpapatupad ng mandato para sa ating mga three-wheel vehicles. Dila siguro parang hindi na masyadong mahaba. Abangan natin at gagawa ko ng video at susundan ko yung update na to. Gagawa ko ng videos and kung ano pa man, hopefully and prayingly maging batas to. Salamat Kuya Dens. Ayan.